Magandang araw po, good day mga ka-stroke. For today's video ay ipapakita ko po sa inyo at ito po ay base rin sa aking experience kung paano nawala ang pangangatal ng aking kamay sa tuwing siya may gagawin. Ayan, nawala na po ang kanyang pangangatal. Dati pag nakakita ganyan, kumakatal siya ganyan. Ayan, so mababawasan yan sa pamamagitan ng mga exercise at stretching na ipapakita ko sa inyo. So kung bago ko pa lang po sa aking channel, inyo pong i-like at i-subscribe at inyo na rin i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke. So ito po ang mga step para mabawasan ang pangangatal. So ito po ay dapat lagi natin po itong ginagawa din. Ayan. So ganito po ang unang step natin. Yung pong ating mismong affected na arm, na kamay, ay aabutin po niya ang magkabilang balikat at saka ang likod ng ulo. Parang ganito po. Diretso po muna ng ganyan. Ayan. Kung medyo mabigat pa, kahit dandahan siya, nakukuha lang lahat yan sa dahan-dahan. Ayan. Abutin po ang balikat. Ayan. Tapos diretso ulit. Tapos yung kabila naman. Ayan. Tapos diretso. Tapos taas. Abutin ang likod. Taas. Tapos baba. Tapos relax. And then ulit-ulit. Ayan. Ganyan. Ayan. Pero dahan-dahan po. Ayan. Ganyan po. Matatanggal po ang pangangatal niyan. So, sa paulit-ulit nating gagawin. At isa pa, ay makakadagdag din yan ng paggaan ng ating affected arm. Malaki po may tutulong yan. So, ganito po. Ayan. Diretso. Ito balikat. Diretso. Taas. Abutan likod ng ulo. Taas ulit. Tapos, baba. Ngayon, kung may galaw naman siya at medyo mabigat pa nga, ay pwede po nating tulungan ng malakas na kamay. Ayan. So, parang ganito po. Ayan. Diretso pong ganyan. Pero, hindi po natin lahat ibibigay ang persa sa malakas na kamay. Kailangan may persa rin ang affected parts ng ating kamay. Ayan. So, tumutulong din siya sa pag-angat. Ayan. Tutulong lang po siya. Alalay po lamang itong malakas. Ayan. Tapos, dito po. Tapos ganyan, diretso. Tapos sabot ang balikat dito. Tapos diretso, taas. Tapos sabot ang likod ng ulo. Taas ulit. Tapos baba. Ulit-ulit nyo po yan gawin. At magagawa ninyo yan ng isang kamay lang. Kasi masasanay siya na masasanay eh. Ayan. Kagaya ng iba, sinasanay nilang ganyan. Tinatas ng ganyan. Kahit dahan-dahan. Ayan. Hindi natin kailangang magmadali kasi lalo lamang pepersa at lalo lamang mapipilay. So mas maganda dahan-dahan, inunti-unti natin ganyan, yan, medyo mahirapan pa. Ayan. So kailangan na maabot yung ganyan, ayan. Pero kung mabagal pa nga at kailangan natin na maano agad, tulungan po ng malakas na kamay. Ayan, ganyan po. Ayan, tapos taas. Ayan, likod ng ulo. Tapos baba. Kapag paulit-ulit yung ginagawa yan, ayan, ganyan. Ayan, magagawa nyo yan nang wala nang kumakatal. Ibig sabihin, gumagaan na rin ang inyong kamay. Ayan, at kaya nga po nangangatal kasi mabigat siya. Ayan. So, pero pagka nabawasan ng pamimigat niya, yun nga po ang mga tamang step dyan na exercise para mapagaan siya
at makatutulong din na mabawasan ang pangangatal. Kaya po siya nangangatal, ganyan. Ayan. Especially pagka yung nag-iinot ka, di ba? Pagka yung bagong gising. Sarap, ano? Pero kasarap. Kaya nga lang nangangatal. Pero pagka lagi natin ginagawa mga gano'n na step na exercise, ay talagang mawawala ang pangangatal. At yan po talagang nakatulong din sa akin kasi noon okay na naman, gumagalaw naman ang aking kamay. Kaya nga lang, pagka yung diretsyong ganyan, nangangatal yung parang gumaganyan. Pero ginawa ko lagi yon ng paulit-ulit na wala siya at nakatulong pang magpagaan. So, yun po ang aking mga binahaging exercise sa inyo ay talagang nakatulong po sa akin. Ayan. So, bali lahat po ng aking pinakikitang mga exercise, ayun po ay talagang nakatulong sa akin para makabalik ako ng ganito na hindi naman siya perfect na 100%. Nasa mga 85, pero kapaki-pakinabang na rin at magagamit na rin sa paghahanap buhay. At disclaimer lamang po, ako po ay hindi isang professional physical therapist o doktor man lamang. Hindi po ako ganoon ka ano. Ako po, ang binabahagi ko po sa inyo ay base sa aking experience na talagang nakatulong sa akin at sana ay makatulong din sa inyo. Ayan. So, gawin po natin ang gawin ang mga exercise na yan. At yan po, ang technique po talaga din yan ay yung lagi mo siyang ginagawa. Ay mag-umpisa sa umaga, tapos ay magpahinga ka sa tanghali, at tapos ulitin mo ulit sa hapon. Basta ganun, sa araw-araw na gagawin mo. Ayan. Pero syempre, meron naman tayong tanghali na para mag-relax. Ayan, pwede tayo matulog. Pero pagkagising, ay ganun ulit ang routine. Kasi ang mahalaga ay siya galaw ng galaw. Yan po talagang technique diyan. At saka sinabi ko rin po talaga sa inyo, exercise talaga is the key. Ibig sabihin noon, kailangan gumagalaw ng gumagalaw para masanay at mabalikan niya ang dati niyang galaw. Mabasa ulit niya ng utak natin. At kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi naman natin kailangan magmadali. Huwag tayong ma-pressure, huwag tayong magmadali kasi mas mahirap pag napersa ang ating affected parts. Lahat po yan ay makukuha sa dahan-dahan. At ang importante po diyan ay yung ikaw ay matyaga at talaga napakatibay ng iyong paghihintay. At ikaw na rin ang makakapuna sa iyong affected parts na unti-unti siyang gumagaan at unti-unti mo na rin siya nagagamit, nag-automatic. Lalo na kung ikaw ay kanan, automatic na kanan. Kung kanan ka talaga. Dati kasi akala ko magiging kaliwete na ako Kasi kanan ang aking affected, pero nung nasanay ko siya na nasanay na exercise at ginamit ko siya sa mga bagay na kagaya ng mga pagtututbrush, ginagamit ko na siya, ay bigla ko na lamang siya maidampot na kung ano. Nag-automatic talaga. Kung kanan ka. Nabalik din talaga Basta lagi mo siyang ginagalaw, lagi mo siyang sinasanay, siyang ina-exercise. Basta malimit, para lagi siyang gumagalaw ng gumagalaw, ay unti-unti siyang bumabalik sa dati niyang galaw. Nababasa ng ating utak yung talagang dati niyang galaw. Bagamat hindi natin siya may babalik ng 100%, ay yung maka 85 ka lang ay okay na. So, gawin natin ang gawin yun. At kailangan, kapag ginagawa mo mga exercise na yan, ay yung meron kang kailangan yung naniniwala ka sa iyong sariling kakayahan. Yung meron kang motivation at saka lahat ng iniisip mo ay nasa positibo. Yung nasa loob mo talaga na determinado kang gumaling ay mangyayari talaga kapag ganyan ang mga iniisip mo. Ayan, tsaka kailangan talaga matyaga ka. Yung importante diyan, yung naniniwala ka sa sarili mo, sa sarili mong kakayahan, kahit walang pumapansin, kahit walang sumusuporta sa iyo. Kasi kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, sino maniniwala sa iyo? Ating importante din kasi yung talagang super positive ang iniisip mo. Lahat ng ginagawa mo, yung iniisip mo talaga may paroroonan talaga. Kasi iba talaga pagka yung power ng brain ang gumana sa positive way. Talagang lahat nangyayari
Kahit nga yung iniisip mo na yung iba na inihahaplas na gamot, nakakagaling. Kasi iniisip mo nga yun eh. Iniisip mo kasi positive. Ayan. Pero sa totoo lang, yun dahil sa ginagalaw mo rin siya na ginagalaw at gumagana rin yung brain power. Yun. Malaki may tutulong nun kapag ka positibo lagi ang iniisip mo. Basta ang masasabi ko lamang po talaga ay tuloy-tuloy po tayo sa ating pakikipaglaban kasi nandyan na, lumalaban na tayo. Ituloy-tuloy na natin. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kasi pag nangyayari yung gano'n na dadating yung time na tatamarin ka, na pag napaupo ka, manonood ka ng TV, aabutin ka na ng mga ilang movie na matagal ka na po, halos aabutin ka ng 5 oras nang hindi ka gumagalaw, ay talagang halos yung mga in-exercise mo na halos gumaan siya, ay bumabalik ulit. Nanunumbalik ulit yung pamimigat. Kailangan kasi siya ay ginagagalaw na nagagalaw. Sabi ko nga, kapag nakaupo kayo, kung maaari, nanonood kayo ng TV, ay magpalipat-lipat kayo ng pwesto. Yung gumagalaw kayo. Kahit gumaganyan kayo ng gumaganyan. Basta lagi may ginagalaw, ang paa at kamay, yung affected, ay gumagaan siya eh. Nagiging aktibo ang katawan na affected kapag lagi siyang nagalaw. Yun ang importante dyan, yung gumalaw ng gumalaw. Ngayon, yung mga pinakikita ko, ayun yung mga pattern lamang ng paggalaw at yun po ay exercise din. Pero ang importante talaga ay lagi kang gumagalaw at syempre paminsan-minsan ay lumabas ka rin ng bahay at napakahalaga rin po ng lumalabas. Yung nailalakad-lakad mo ngayong paa, na exercise mo, ayun, so ganun po ang ating gawin at malaki ang may tutulong talaga niyan. 'Di ba? Sabi nga nung iba, life is too short. Ayan, talagang maikli lang ang buhay. Nabuhay ka pa. Na-stroke ka pero kinabuhay. So, ibig sabihin, pinalalaban pa tayo. Mahaba-haba pa siguro ang ating lalakbayin. Kaya tayo ay binuhay pa. So, bigyan naman natin ng kabuluhan yung pagkakaroon natin ng second chance, second life. Ayan, so bigyan natin ng halaga yon. Kaya kailangan lumaban tayo. Ayan. Ibig sabihin, may gagampanan pa tayo sa mundo nating ginagalawan. Kaya lumaban tayo. At yan po ang ating susi dyan, ay yung ating exercise ng exercise. Naka-recover ka na eh. Nakalabas ka na sa hospital eh. Yung ibig sabihin nun, magpapalakas ka na lamang at kailangan mabigyan ng galaw ang iyong affected part. So, yun po ang gagawin natin. Kailangan exercise siya, igalaw ng igalaw, at syempre, kailangan din ng disiplina kagaya sa pagkain at disiplina rin sa pag-exercise. Huwag natin siyang pepersahin. Ayan, hindi natin kailangan na madaliin. Nakukuha po yan sa dahan-dahan. Ayan, so at saka mahalaga rin yung ikaw ay ang maganda kasi mapagkaabalahan mo ay yung ang pag-exercise na yan. Yan ang napakahalagang mapagkaabalahan mo yung nagiging excited ka, ganyan. At saka yun talaga ngayong activities at talagang lalakas ang iyong manunumbalik talaga. Ayan. So, yun po ang ating pahalagahan. Binigyan po tayo ng pangalawang pagkakataon ay bigyan natin ng kabuluhan. Basta mga ka-stroke, yun po ang aking masasabi at ma-advise ko talaga sa inyo sa pakikipaglaban natin dito sa stroke na ito. Ayan. So, kasi nga po, itong ating sakit na ito ay talagang lalo na yung mga napuruhan, yung karoon ng major stroke, ayan, talagang medyo may kabigatan yan. At yun po ang technique dyan sa pakikipaglaban dyan. Tayo po ay makakabalik din. Talagang recovery is still possible talaga. Kahit gaano ka pa katagal na stroke, basta sisipagan mo lamang. Kaya nga lang, kung ikaw ay mga ilan ng taon na talaga nakalipas at ngayon ka pa lang lumalaban ng nakikipaglaban, ay may katagalan talaga yon. So, pero wag po tayong mainip. Darating din yung para sa atin, para makabawi ka. So ako nga po, meron ako dito kapitbahay na pinupuntahan ko siya kasi na-stroke din siya. Natulungan ko siya sa mga pag-exercise sa kamay at pati maging hanggang sa paa. Ay nung binalikan ko siya, kinumusta ko siya, lagi niyang ginagawa. Tapos ito mga nakaraan binalikan ko siya, wala na siya sa bahay. Sabi ng asawa, naroon sa sabungan. Nagsasabong ng mag-isa. O, di ba? Ibig sabihin,
gawin natin ng gawin yan. Ayan, kailangan talaga determinado kang gumaling, may motivation, paniniwala sa iyong sariling kakayahan. Kailangan na maging active ka sa ganyang exercise. At na makita nyo, makakamit nyo ang talagang ang lakas at saka yung galaw ay halos ay bumalik siya. Pero masasabi ko naman, hindi man siya may balik ng 100%, at least napapakinabangan mo siya ng pwede kang makisabay sa mga sa ibang tao diyan sa karsada. Pwede kang makisabay. At least kasi, yun lang ang sa'yo, na-stroke ka nga lang. Pero, at least kahit paano, kahit konti, na ibalik ng mga 85%. Yung makabalik ka man lamang sa hanap buhay, di ba? At saka sa mga gawain na kapag-pakinabang, normal na pamumuhay, ay makasabay ka. So, gawin natin yon. Ayan. So, basta dire-diretso lamang ang ating exercise. Yung po talagang technique dyan, ay ang gumalaw ka ng gumalaw. At kailangan naniniwala ka sa iyong sariling kakayahan at determinado ka talagang gumaling at makabalik. So, yun po nga masasabi at lagi po lahat natin tatandaan at isiisip natin sa puso natin na tayong lahat ay gagaling, lalakas, at titigas. Yes, so maraming salamat po sa panonood at sana po ay makapagbigay po ako ng inspirasyon sa mga kagaya natin na stroke na lumaban. Ayan. So sana po ay meron po kayo matutunan sa akin binibigay. At talaga naman po totoong makakatulong pag ginawa ninyo ng ginawa araw-araw. Ayan. So maraming salamat po. God bless po. And I love you all.